Isang magandang araw sa ating lahat mga kabayan. Welcome and welcome back sa ating channel, The Opinionated Kabayan. Kamusta kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Another day, another video opinion na naman tayo. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel, ay mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga video opinions here. For today's video mga kabayan, pag-usapan natin ang news tungkol sa pagtakbo ni Quiboloy sa Senado. As you have read in the title of this video, it's confirmed that he will indeed run for senator for 2025 national election in the Philippines. This photo right here is posted by SMNI News on their Facebook page. He filed his certificate of candidacy yesterday through his authorized representative, Mark Tolentino. Let's all watch the news, mga kabayan. Magandang hapon po sa atin lahat. Pastor Apollo Quiboloy is running for Senator of the Republic of the Philippines. So there you go mga kabayan, tatakbo nga talaga si Quiboloy for a seat in the Senate. Confirmed na confirmed talaga ito. Ayos, di ba? Only in the Philippines na pwede tumakbo ang isang tao for a government role kahit na nakakulong dahil sa patong-patong na mga kaso. Now, ano daw ba ang dahilan ng pagtakbo niya at ano ang mga plataporma niya? Kasi gusto niya maging part ng solusyon ng ating bansa. Ang focus po niya, bakit siya tumakbo? Dahil sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. It means yung focus ng kanyang platform of government is God-centered, Philippine-centered, and Filipino-centered na platform, lalo na sa legislation bilang isang senador. Oh, wow! He wants to be a part of the solution daw. E paano niya gagawin yon kung yung mga kaso nga niya hindi niya masolusyonan, instead ay tinataguan niya? Tapos gusto pa niya maging solution sa mga problema ng Pilipinas? Then ano pa? Para daw sa Diyos ang pagtakbo niya? God-centered daw. E akala ko ba sabi niya siya ang Diyos? So meaning he is running for himself? Tama ba ang intindi natin mga kabayan? Sige po Mr. Mark Tolentino, please tell us more. Ang priority po niya, number one, is yung religious freedom. Naniwala po si Pastor Apollo Quiboloy that religious freedom is inviolable. It means kailangan ang government po natin should secure the holy grounds against state forces. So Quiboloy's first priority daw is religious freedom. Now, ano ba meaning nito? Religious freedom or freedom of religion is the right to choose what religion to follow and to worship without undue interference. Ibig sabihin, lahat ng tao merong karapatan pumili ng religiyon na gusto niyang salihan. At kung ayaw na sayo ng member mo, ay hindi mo siya dapat pigilan dahil karapatan niyang pumili ng religiyon niya. Ngayon mga kabayan, ano ba yung mga karanasan ng mga previous members ni Quiboloy na gustong umalis sa religiyon niya? Alam ko marami ang mga workers na gustong lumabas. Dumating po sa akin itong information na meron pong nagpapaalam na gustong lumabas pero they were detained. They are detained illegally. That is illegal. Okay? Wala pong workers na lumabas doon. Bihira kung meron man, very few na lumabas doon, nagpaalam at binigyan po sila at they went out freely. Hindi po ganyan doon. Ang hirap pong makalabas doon kay Quiboloy. Kailangan nyo pong umakyat ng pader. Sa akin, sa basis ko, kailangan ko pong umakyat ng pader. Hindi po free. Hindi ka po free na lumabas doon kay Quiboloy kasi lalo na kung meron ka pong mga alam sa mga nangyayari sa loob, they are going to punish you if you ask permission to leave until you come up with different decision. Ganun po ang sistema doon. So, sana naman po matulungan po natin itong mga workers na gusto nang lumabas na nakadetain pa rin po sa puder ni Quiboloy. Pumunta naman ang nanay ko sa Davao City para i-rescue ang kapatid ko. Pinahirapan nila ang nanay ko. Ano sa tingin niyo mga kabayan? Yan ba ang freedom of religion or religious freedom? Pahirapan umalis lalo pala at madami kang nalalaman sa mga tunay na ginagawa inside KOJC. Now, on the other hand, hindi kaya ang ibig sabihin ni Quiboloy ng religious freedom ay yung katulad ng separation of church and state na never dapat makialam ang government sa mga religious organizations. Ibig sabihin, kahit na puro paglabag sa batas ang ginagawa ng isang simbahan, katulad ng mga di umano ay ginagawa ni Quiboloy sa KOJC, ay dapat hayaan lang sila ng government? Tama ba interpretation ko mga kabayan? Sige,
Ano pa, Mr. Mark Tolentino, ang gustong mangyari ni Quiboloy kapag siya ay naging senador? Second, kailangan protektahan ang mga mahihirap, mga poor, particularly sa health, free medicine, fast medical services. Pastor Quiboloy will be the senator sa mga mahihirap, senator sa mga ordinaryong mga Pilipino, senador sa mga manggagawa. Madaling lapitan, willing makinig sa lahat ng problema ng taong bayan. Seriously? Free medicine? Protection para sa mga mahihirap? Pakinggan natin ano ba ang tunay na senaryo ng mga members ni Quiboloy na nagkakasakit at ano ang ginagawa niya sa mga mahihirap. Now, let me talk about my friend. Very close friend. She's like a sister to me. Magkasabay po kaming nag-worker. Magkasabay po kaming nag-full-time noong 1992. Siya po ay na-assign doon sa Tamayong. She wasn't punished. Meron kasing restaurant ang Tamayong na o yung Upper Six. Meron na pong restaurant doon. Doon po siya na-assign. And she was bleeding for a few weeks po. They were ignored. Wala po, hindi po sila dinala sa doktor para matingnan until she collapsed. And she reached out to me. Pinadalhan ko po siya ng pera. I have all the proof of the money I sent to her. Pinadalhan ko po siya ng pera para po she can seek the doctor. So, nung pumunta na po siya sa doktor, ang sabi po sa kanya, meron po siya ni stage 3 ovarian cancer. Nung bumalik po siya sa Tamayong or sa Upper Six po or sa Heaven Restored, ang sabi po sa kanya, hihintayin na lang daw po yung the will of the Father. That means po hahayaan na po siyang mamatay. Without any medication, I understand lahat naman po tayo namamatay. Pero ang ganun po na paraan, 28 years po siya nanilbihan bilang isang worker po ni Quiboloy. Pero hindi po nila kayang maipadala sa ospital ang mga workers na nagkakasakit po doon. As I speak right now, meron pong mga tao, may mga workers po doon na 4 years na po na may sakit. Humihingi na po sila ng tulong to take them to the doctor pero hindi po nangyayari yan. Umiiyak na po yung mga matatanda po doon. Ang pinapakita po ni Quiboloy at saka yung SMNI that they are very giving person, they are generous person. That's all propaganda po. And I'm doing this, I'm not making any money, not even a dime. I'm doing this because I care. I care about the people. So, sa madaling salita po, yung kaibigan ko, I was sending her money kahit po sa pagkain niya. Marami po silang nagkasakit doon at nilagay po sila sa isang mobile home. Doon po ang lahat ng mga nagkakasakit. Yung pinapadala ko po sa kanya was intended just for her. Pero ang nangyayari po, my friends share that to everybody. So every time po na nagkaroon po siya ng treatment, kasi I told her to seek for second opinion. Now, when she seek the second opinion po, sabi po ng isang doktor na kayang operahan yung ovary niya, tinanggal po lahat, but she have to undergo for treatment like chemotherapy at saka radiation po. Every time pumupunta po siya sa radiation, pinapadalhan ko po siya ng pera because they don't give them money for their medicine and for the food. So ang nangyayari po kapag umuwi po siya, I still have the text with me. Sinasabi po niya lahat kung ano po mga experiences niya hanggang namatay po siya because she can't take it anymore. Hindi po enough yung napapadala ko sa kanyang pera kasi I also have responsibility here in the US and my family in the Philippines. So kung ano lang po yung nakayanan kong maipadala sa kanya, she shared it with everyone that lives with her or who lives with her. So, sa madaling salita po, namatay po yung kaibigan ko na worker po ni Quiboloy by the name of Lilibet de los Reyes po. Namatay po siya sa sakit. She was in pain when she died kasi walang gamot. Every treatment po niya, umuwi siya, nagbubungkal pa kasi yung gulay, nagtatanim pa po siya ng gulay para may makain lang po. Ganon po ang buhay sa Tamayong o sa Heaven Restored. Pag kayo po ay naipadala doon either punishment or may sakit po kayo. And third, he will focus on education. He wants a massive quality education and zero corruption. Makita naman natin, exhibit number 1 is the KOJC. Kung ano po yung ginawa ni Pastor Quiboloy sa KOJC, yung kingdom, yung sa Tamayong, and sa lahat sa buong mundo, yun ang gagawin po niya sa buong Pilipinas bilang isang senador. Of course, he will give voices to the IP, OFW, tourism, and
Transport Group. We were both promised to be sent to school when we joined, but instead, we were trafficked throughout the whole Mindanao until we were sent to Manila to do the same, selling puto and kuchinta, or doing solicitation for the kingdom and for Kibuloy's lifestyle. Iyon po yung pinangako ni Kibuloy sa amin, sa mga youth, na papag-aralin kami sa Jose Maria College. Pero ang sinasabi niya sa amin is, kailangan lang namin ma-hit yung mga goal na binibigay niya sa amin every day at every month na 1.5 million. Sabi na is next year mag-aaral na kami pero hindi naman natuloy. Yun, kinukonvince nila na kasi yung pag-aaral naman walang ano daw, silbi. Kasi nga, malapit na daw, babalik na daw yung si Jesus Christ. Magra-rapture na daw, sabi ni Kibuloy. Kaya iwan na lang yung pag-aaral namin. Tapos tinanong ko bago ako nag-sign up nga, sabi ko gusto ko lang naman na makatapos ng high school. Ang sabi ba naman sa akin patatapusin daw ako. Nag-antay ako ng 9 years. Hindi ako nakaapak ng school. Ang masasabi ko lang, sobrang traumatic ng pinagdaanan ko sa loob ng PGC ko po. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako nakaka-recover. Hindi nila nilalabas ang aking transcript of record sa JMC. Ang paaral ang pag-aari ni Kim. Dahil may utang daw kaming tuition, kami ng kapatid ko. Samantalang, una pa lang, sinabi nila na kami ay scholar. And then, after nung ako'y kinuha na nila na executive director, mangyari na nakauwi ako sa Pilipinas. So, dinalaw ko na itong mga shelter. Nung dinalaw ko mga shelter, napag-alaman ko na ang mga bata pala sa shelter ay mostly anak ng mga full-time worker na pinapadala niya sa iba't mga bansa. Most of the children that were there ay mga anak ng mga full-time miracle worker niya. So, hindi talaga siya tulong para sa mga nahihirap. Meron man doon talagang hinango nila from poverty, pira-piraso lang, iilan lang. In fact, ang claim nila is thousands of children were being fed. Nung ako'y nandun, wala pang halos 500 na, wala pang halos 300 na bata. And then, ito, kaya ako talaga na nagkaroon ako ng question kasi all the money that we collect here, ganito nga nangyari, lalabas ang pera na hindi ko alam. Brother Dindo, pinadala namin kay, kung kanino, kay Rose Di Magnao, para daw sa jet ni Pastor. Kailangan ng $60,000. So, most of the funds, makikita ko naman yung sa mga report nila, pumupunta sa kung saan, hindi na pupunta talaga sa bata. So mula nung nagko-question ako, is the really the money being collected? Ang CRA, ang Canada Revenue, is already questioning me kung saan ang mga pera na ginagamit. Sabi ko, wala man akong first hand. Ang dumarating sa akin, wala man lang sabihin mo, merong voucher na pirmahan ako para i-release yung pera. Na-release na ang pera bago ako informed. Kasi who am I daw, mas mataas pa ba daw yung authority ko kay Apollo Kibuloy na nag-utos sa kanila na ipadala ang pera. Pero sabi ko, yes, hindi man ako nagsasabing mataas ako sa kanya, pero I am the person responsible of Canada Children's Foundation. And sino managot sa government dito? Ako. So 2019, nag-resign na ako kasi merong 1 million plus na pinadala kami sa Pilipinas na walang explanation. $1 million Canadian dollars. More than 1 million Canadian dollars on that year. Hindi ko sabi ko, oh my God, sabi ko. Ito na yung after na yung nahuli siya sa Hawaii kasi yun talaga sistema nila. Collect money from North America, ikarga nila sa jet para dalhin sa Pilipinas na walang fees, walang bawas. Niloloko mo yung mga tao na nangolekta ka para sa bata. Yung pala pang gasolina lang pala sa jet kasi babiyahe mula Luzon, mula Davao papunta sa Maynila. Atin yata siya kung ano yung atinan niya sa Maynila. Wala daw pang fuel, 60,000, 40,000, 100,000. Basta yung million talaga na ako umalis. Walang explanation kaya napilitan akong umalis. Kaya nag-report din ako kaagad sa CRA sa Canada na I'm no longer the executive director. And I do not know where they do the funds because I'm asking them to bring me the explanation of the millions that was sent to them, to the Philippines. Wala silang mabibigay. So nakikita ko, marami akong makitang mali dyan sa Davao. Pati dito, sabi ko, I think this is not the place for me. So nag-resign ako. Siniraan ako ngayon ng mga workers dito. Nagnakaw daw ako ng pera sa kaban ng kanilang charitable institution. Sabi ko, how can I steal money? I am not the treasurer. I cannot even sign one. Paano ko nasawin ng pera? So, 3 months niya ako halos dyan tinatad na sa 2020 dyan sa program niya sa ano man yun, mag-give us this day, binabanggit yan, makiling, pinapakita pa litrato ko, yung magnanakaw, makiling, nandadaya dyan daw sa Canada. Pero nahimik ako, hindi nga ako sumagot, nanahimik lang ako kasi nagbigay na siya ng threat mamatay ang nanay ko, mamatay ang pamilya. Ilan pa lang ito sa mga karanasan ng mga previous members ni Kibuloy na ngayon ay nakaalis na sa kanyang pamumuno. And as we all know, patikim pa lang ito sa mga totoong nagaganap sa KOJC.
There will be many more to testify, mga kabayan. Nakita naman natin na after maaresto ni Kibuloy, ay madami na ang nag-step forward to testify against him. Abangan natin sila sa susunod na Senate hearing sa Oktubre 17, 2024, kung saan ay haharap na si Kibuloy to face the charges against him. So, anong masasabi niyo, mga kabayan, sa pagtakbo ni Kibuloy as a senator? Do you think he will win? Talaga bang naghihirap na siya dahil wala na silang makolektang pera dahil naka-freeze ang kanilang assets sa Amerika, and hindi na din makapanglimos ang mga members niya sa Pilipinas dahil madami nang nakakaalam ng tunay niyang pagkatao? Ano kayang epekto ng pagtakbo niya sa kanyang kaso against FBI? Hindi ba sa tingin niyo nakakahiya ang Pilipinas sa Amerika dahil yung FBI most wanted ay pwedeng maging senator? Plano daw ni Kibuloy na ipatupad ang mga batas niya mula sa KOJC sa buong Pilipinas. Gusto niyo ba yon? Mga kabayan, we need to vote wisely now than ever. We need to be more prayerful now than ever. Hanggang dito na lang muna, mga kabayan, and see you on our next video opinion.